Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Good afternoon, Teacher Joy. Bati naman ni Maxine sa teacher na kanyang Yunika Iha. Afternoon break time ng mga estudyante, kaya halos lahat sila ay nasa playground ng school. Kasama na roon ang anak niyang si Laura. Mabilis na tumayo naman si Teacher Joy. Lumapit ito sa kanya. Ay yes po ma'am. Uwi ka naman ng teacher sa kanya. Nandito po ako para sa anak ko. Pinakita niya po sa akin yung naka-stapler sa note sa English notebook niya. Sige po ma'am, pasok po kayo. Ma'am, kaano-ano mo po si Laura Bell? Maganda po kasi sana kung magulang niya ang makakausap ko. Uwi ka naman ni Teacher Joy sa kanya. Pagkatapos makaupo ni Maxine sa tapat ng kanyang desk. Ako po ang mother niya. Kita ni Maxine na naguluhan bigla ang guro sa sinabi niya. Siguro nakita na nito si Kailin at Luis na magkasama at iniisip nito na ito nga ang nanay ni Laura. Ako po ang biological mom po ni Laura. Yung kasama po ng daddy ni Laura. Ito po yung bagong asawa ng daddy niya. Uwi ka naman niya rito. Ganoon po ba ma'am? Sorry po, mami kasi ang tawag ni Laura kaya akala ko po ano. Ngumiti naman na matamis sa kanya si Maxine. Napagbutuhan po kasi ng mga grade 1 teachers na si Laura po ang isaling grade 1 representative sa Little Miss Central School. Nagaganapin po next week para sa foundation day ng school. She will compete with the higher level, grade 2 to grade 6. We think that she will be the one to send in the competition. Yun po sana ang ipapaalam namin sa inyo. Mabilis na tumango naman si Maxine. Yes, sure ma'am. Okay lang po sa akin yun. Umaliwalas naman ang mukha ni Teacher Joy dahil sa mabilis na pagsang-ayon naman ni Maxine. But the conversation doesn't end there. Feeling a little embarrassed, inilabas ng guro ang mga sobre. Ma'am, hihingi lang po kami ng kaunting tulong sa school. Yung magiging collection nyo po will be the 30% in the official score ng pageant. Ang proceeded po niyan ay mapupunta sa pagpapatayo ng bagong library. Mabilis naman na tinanggap iyon ni Maxine. Walang tanong-tanong, walang reklamong maririnig. Natutuwa po ako na makakatulong po ako sa school niyo, ma'am. Ngumiti naman na malapad si Teacher Joy. Napakabait din ng ina, katulad ng anak niya. Maganda ang panlabas man o panloob. Ganun din ang kalooban. Ang totoo, Teacher Joy, I have a clothing line business. Pwede po ako mag-sponsor ng mga gowns para po makatulong, para minus na din ang gastos para sa event. Ma'am, maganda po sana yun ang kaso. Baka malaman po nilang may connection ka sa isa sa mga candidates. Kung mananalo man si Laura Bell, baka masamain po ng iba. Napangiti naman si Maxine sa sinabi ng guro. Huwag niyo na lang pong babanggitin na anak ko po si Laura. Wika naman niya at may kinuha siya sa bulsa at naglabas siya ng calling card. Noon lang nalaman ni Maxine na nasa gitna na pala ng rehearsal ang mga candidate. Pinanood niya ang anak, kaya magkasama sila hanggang sa uwian. Hindi na niya nabalikan pa si Giselle sa Laura Bell Clothing Line. Napakabata pa ni Giselle. She is free. Ika nga'y single, ready to mingle. Kaya naman ang sabihin ni Clarence na magbo-boy hunting daw sila. She feels so excited. Okay lang naman sigurong humarot paminsan-minsan. Basta wag lang paharot na katulad ng ginawa ni Kailin. Pumunta ng bar si na Clarence. As soon as makapasok sila sa loob, naghanap agad si Clarence ng lalaki na pwede niyang landiin. Tingnan mo tong bading na to. Magbo-boy hunting daw. Pero nauna na siya. Bulong naman ni Giselle.
Iniwan kasi siya ni Clarence sa Counter Islands at halos 10 minutes na siya doon na naghihintay dito. Para hindi magmukhang out of place, umorder siya ng inumin na hindi naman masyadong nakakalasing. Ilang minuto lang ang lumipas nang may lumapit na bartender sa kanya. May iniabot itong wine glass na asul ang kulay ng alcohol. May lemon juice sa labi nito, cherry at maliit na payong. Ay sorry, hindi ako umorder niyan. Wika naman ni Giselle. Hindi po ma'am, pinapabigay po yan ng lalaki doon. May itinuro naman ang bartender. She followed the direction and the end of the islands. There's a guy. Guwapo, macho, matangkad, mukhang kaedad niya lang. But more importantly, mukhang ready din itong humarot. Kinilig ang kaibuturan ni Giselle dahil sa kalandian ng utak niya. Itinaas naman ng lalaki ang wine glass nito. Tapos ay lumakad na siya papalapit kay Giselle. May kasama akong kaibigan. Kipit balikat naman na wika ni Giselle. Kunyari hindi siya interesado. Alam na niya ang methods ng mga lalaki. Expert na rin siya sa pagkuha ng atensyon nila. You look like a lost chicks. Chicks na hot woman o chick na hayop na mukhang naliligaw sa bukiri ng Old McDonald's at naghahanap ng kanyang inahin? Tumawa naman na malakas ang lalaki dahil sa sinabi ni Giselle. Sense of humor is the finest, ha? Let's cheers for that. Muling itinaas ng lalaki ang hawak niyang baso. Kinuha naman ni Giselle ang hawak niya at ibinigay sa kanya. Itataas pa lang niya ang baso kaso natigilan siya. Dumating na si Clarence. Let's go? Wika naman sa kanya ni Clarence. Hawak niya ang braso ni Giselle. Saglit lang. Saan ba? Lumapit si Clarence kay Giselle at bumulong siya. May narinig ako. Marami daw hati dun kanina. Wika naman ito at ang tinutukoy na bar. May sinabi itong lugar. Maarting papopronounce pa sa kanya ni Clarence sa karaoke world. Mamaya na. Wrong timing ka talaga. Tara na nga. Salubong ang kilay ni Giselle habang nakatingin siya kay Clarence. Sorry ha, we have to go. Wika naman niya para sa lalaki. Bumaba na siya ng stool. Tara na, pangungulit naman ni Clarence sa kanya. Eto na nga, ito na. Tumalikod na silang dalawa, pero muling humarap si Giselle sa estranghero. Kinuha nito ang inumin at ininom ito ng dire-diretso. Thank you sa drinks ha, bye. Mabilis naman siyang hinila ni Clarence pabalik sa sasakyan. Sinundan nila ang mga kalalakihan na di kalaunan ay sa karaoke bar nga pumunta. Nagbook sila ng isang kwarto na katabi lang ng inoccupy ng mga kalalakihan. Those guys are group of straight, bisexual and gay. Kaya nga nag-go na go si Clarence sa pagsunod sa mga ito. 100 pesos per hour ang rentahan ng kwarto o boat pero mura na iyon para kay Clarence. Dahil sa kalandian niya, nakalimutan ni Clarence ang galit niya at ang sugat na dulot sa kanya ni Matthew. His plan is to wait hanggang malasing ang mga nasa kabilang grupo. He will verify one of them at anong malay niya, siguro makakatanggap siya ng invitation para sumali sa mga ito. Iiwan niya lang saglit si Giselle pero babalik din naman siya. Bakla! Malakas na sigaw naman ni Giselle kaya napatingin din agad si Clarence. Catch! Ibinato nito sa kanya ang microphone at nasalo naman ito kaagad ng kaibigan. Do it tayo! Touch by Little Mix. Giselle input the first song at mabilis naman itong nag-play sa malapad na TV screen ng karaoke. Sa malanding pamamaraan, sinimulan ito ni Giselle habang kinakanta ang unang bahagi niyo ng kanta. Sumasayaw si Giselle na tila ba nang aakit ito sa isang club na maraming lalaki ang naroroon. Para namang hinahamon nito si Clarence. Sa pagpatak ng panibagong verse ng kanta, tumayo na si Clarence at siya naman ang nagsasayaw habang kumakanta siya. Habang sumasayaw na parang mga tanga,
At habang linya pa rin ni Clarence, malakas ang tawa ni Giselle. Nagsabay lang silang dalawa sa chorus. Feel na feel nila ang kanta, as if may camera sa harap. The mood were like a shooting for a music video. Madami silang mga kantang binabalasubas. May papikit-pikit pa silang nalalaman habang kumakanta. Habang ginagawa ang mga kalokohan ay tumatagay rin sila. Pagkatapos ng iba't ibang kanta, dahil siguro sa kakasayaw, but there is another feeling aside from that. Dahil sa pagod, nagpahinga muna sila sa sofa habang nagpapatuloy na tumutugtog ang karaoke. Out of the rainbow moon, na never lilitaw, umupo si Giselle sa lap ni Clarence. "What the hell are you doing, girl?" Kinakabahang tanong naman ni Clarence. Sa dami na nangyari sa buhay niya, ngayon lang siya natakot ng ganoon. Without saying a word, biglang inilapit ni Giselle ang kanyang labi kay Clarence. Sinakop nito ang labi ng lalaki. She was drugged dahil ang ibinigay na inumin sa kanya kanina sa bar ay may halong gamot. Ano nga ba ang pwedeng gawin ni Clarence? Kahit sabihin niyang babae siya, he still have a body of a man, in needs of a man that has to fulfill too. So instead of pushing her away, he snaked his hands on her body and they let the pleasure and desire took over. Just like the other day, gumising ulit si Maxine na maaga para ipaghanda ang anak sa pagpasok. 5:30 siya bumaba para magluto. Naabutan na nga niya roon ang kasambahay nila sa kusina ni nagsasalang ng sinaing. "Yaya, ano oras umuwi si Giselle?" Tanong niya rito habang nagbabati siya ng itlog at ipiprito niya kalahok ng patatas. "Naku ma'am, hindi ko po alam. Hindi ko po naramdaman ang pagdating ni Ma'am Giselle." "Ganun po ba?" Wika naman ni Maxine dito. "Yaya, pakiprito na lang po nito ha. Gigisingin ko lang po si Laura. Pakiprito na rin po ng hotdog at ham dyan sa ref." "Sige po ma'am, ako na pong bahala dito." "Salamat yaya." Bago siya pumanhik, dala na niya ang gatas na tinimpla niya. Nang gisingin niya si Laura, pinainom ni Maxine ng gatas ang anak. Din pinaligo na niya ito. Binihisa na niya si Laura at pinupuyod ang buhok nito. Pagkatapos ng 30 minutes, bumaba na sila para kumain. Nasa hapag na rin si Eddie at si Marco. "Dahan-dahan sa pagkain ha, baka madumihan ang uniform mo." Wika naman ni Maxine sa anak. "Yes po mami." Umupo si Maxine sa tabi ng anak at nilamnan na rin niya ng pagkain ng plato niya. "Nasaan ang ate mo Marco? Katukin mo nga, baka tulog pa." Sabi naman ni Eddie dahil gusto na niya lagi nitong magkakasabay silang kumain. Dahil tinatamad, kunot doong sinabi ni Marco, "Wala si ate dun pa. Hindi umuwi kagabi. Gising pa ako bandang 1:00. Wala akong narinig sa kwarto niya." "Did Tita Giselle left us, Mami? Naglaya si Tita?" Singit naman ni Laura habang hawak niya ang kubyertos na may nakatuhog na hotdog. "No Laura, wala namang reason si Tita mo para umalis siya dito. Wait, tatawagan ni Mami. Yaya, paabot naman po ng cellphone ko na nasa ibabaw ng mesa sa sala." Mabilis na sumunod naman ang kasambahay nila. Bumalik ang matanda, dala-dala ang cellphone ni Maxine. Mabilis niyang denial ang number naman ni Giselle. Ang kaso ay lumipas na ang ilang minuto na walang sumasagot, kaya sadyang naputol ang ring nito. Muli niya itong tinawagan at sa pagkakataong yun ay may sumagot na sa kabilang linya. "Hello? Clarence Robinson speaking." Halatang bagong gising ang boses ni Clarence. Confused na inilayo naman ni Maxine ang phone niya at tiningnan kung tama ba ang number ni Giselle na kinokontak niya. Pero hindi siya nagkamali. Kay Giselle nga, pero bakit si Clarence ang sumagot? "Who is this? Do you know what time is it? Are you gonna speak? I'll hang up now. Natutulog pa yung tao." "Hello Clarence.
It's Maxine. Nagkatinginan ang mag-ama sa hapag habang si Laura naman ay busy sa pagkain nito. What's up, Maxine? Bakit ka napatawag? Ang totoo, tinatawagan ko si Giselle. Bakit ikaw ang sumagot? Magkasama ba kayo? Naging tahimik naman sa kabilang linya. Maya-maya pa ay matinis na sigaw ni Clarence ang narinig niya. Pagkatapos ay sumigaw ito at naputol ang tawag. Ano daw? Usisa ng kanilang ama. Si Clarence ho ang sumagot. Okay lang naman siguro yon. Si Clarence naman ang kasama. There's a weird feeling sa katawan ni Clarence. Ramdam niya yung sakit ng katawan plus ang tigas ng hinihigaan niya. Pero binaliwala lamang niya iyon dahil antok na talaga siya. Nabulabog na lamang ng tuluyan ang tulog niya nang paulit-ulit na may tumunog sa kanyang bandang ulunan. It was a call. Sinagot niya iyon at nalaman niyang si Maxine nga ang tumatawag. Habang kausap niya si Maxine ay may narinig na paghinga sa tagiliran si Clarence. Dahan-dahan tiningnan niya ito. Natahimik si Clarence at napanganga siya. Katabi kasi niya si Giselle at hubot-hubad sila pareho. There is only curtain na nakatabon sa katawan nila at ang kurtinang iyon ay nakadisplay sa loob ng karaoke room. After his silence, tumili ng ubod lakas si Clarence at naitapon niya ang cellphone ni Giselle. Dahil sa sigaw nito, nabulabog si Giselle at mabilis siyang napabalikwas. Nang magbulat siya ng mga mata, nakita niyang sumisigaw si Clarence. Hubad ang upper body nito. At tila binuhusan siya ng tubig sa kanyang katawan. At nang silipin niya ang sariling katawan, underneath the curtain, nagtitili na rin si Giselle. Palakasan sila ni Clarence ng boses. Anong ginawa mo sa aking bakla ka? Sigaw naman ni Giselle habang sinisipa si Clarence papalayo sa kanya. Inaagaw niya ang kurtina para pantabon sa sarili niyang katawan. Ako pa talaga ang tatanungin mo niyan? What did you do to my precious body? You stole my pearl of the Orient Sea? Hindi nagpatalo si Clarence sa pakikipag-agawan ng kurtina. At ako pa talaga ang sisisihin mo? Di ba ikaw naman ang nagyaya sa akin na lumabas? Boy hunting ka pang nalalaman. Siguro hindi ka talaga bakla, no? Siguro kunyari lang bakla ka para makalapit ka sa mga babaeng kagaya ko. Hoy babae, for your information, ikaw ang pumatong sa akin kagabi. You take advantage sa pagiging soft ko. Dahil sa paghihilahan nila, nagkaroon ng maliit na punit ang kurtina. That small slit became big hanggang sa mahati ito sa dalawa. Ayan, napunit na dahil sa kakahila mo. Napakasama mong bading ka. Itinakip nito ang kanyang katawan. Lumapit si Giselle sa mesa kung saan may mga nakalagay na light na bagay lang na remote, yung sombok at ang iba pa. Lahat ng madampot niya ay ibinabato niya iyon kay Clarence. May pa-sisterhood ka pang nalalaman? Wika niya rito habang pinabato ito ng binabato. Stop it! Itigil mo yan! Nang wala pang makapa, tumigil na si Giselle. Ano? Ubus na ang pambato mo? Kung gantihan kaya kita. Wika naman ni Clarence dito. Hindi na ulit nagsalita si Giselle. Umiyak na lang siya ng malakas na parang batang naglulupasay dahil naagawan siya ng dede. 30 years! 30 years kong pinagdamot at iningatan yung bataan ko. Tinanggihan ko lahat ng ex ko kapag gusto nilang makipag-sex. Tapos ikaw lang pala ang makakauna. Diyos ko Lord, gusto ko nang mamatay. Kahit naririndi na si Clarence, mas pinili niyang manatiling tahimik. Hindi naman kasi siya babae. Hindi niya alam yung nararamdaman ni Giselle because she lost her virginity. Pero virgin din naman ako ah. Saka siya naman ang may kasalanan eh. Bumatong-patong pa siya sa akin kagabi. Wika naman ang kanyang isipan. Paulit-ulit na hiniling ni Giselle na mamatay na lang ito. Hoy, ang OA mo naman. Kung makahiling kang mamatay dahil lang sa nangyari, malinis naman to ah. Ginamitan ko pa nga to ng PH care. Wala naman akong
AIDS or any disease that is transferable. Hindi pinansin ni Giselle ang lahat ng sinasabi ni Clarence. Umiyak lang siya ng umiyak. Get up and get dressed, Giselle. Walang mangyayari kung gangawa ka dyan. Forget about the nakedness. Nakita naman natin pareho yan. Tumayo si Clarence at kinalap niya lahat ng damit niya na naruroon, pati na rin kay Giselle. She covered her eyes right away nang tumayo si Clarence nang walang saplot. He is the kind of a guy na malaki ang muscle, hindi naman brusko, but is still hard to tell na bakla pala talaga siya. Especially kung hindi mo lang talaga kilala si Clarence. At napakalaki. What the hell I am thinking? Bakla siya, Giselle. Hindi kayo talo. Ano ka ba? Sigaw naman ang isipan ni Giselle. Magbihis ka na. Let's get out of here. Let's talk about this some other time. That moment, when he became serious, parang nawala lahat ng accent ng kabaklaan ni Clarence. Umiiyak pa rin naman si Giselle. Nagkondom ka ba? Umiiyak na tanong sa kanya ni Giselle. No, never ako nagsuot nun. Kung alam ko ba na susuot pala ako sa kuweba, edi sana nagdala ako. Lalo lang nilakasan ni Giselle yung iyak niya. Lumapit siya sa mga pinagbabato niya kanina at muli niyang pinagbabato iyon kay Clarence.